Baga, oras mo yung puhunan mo kay Lalamove, di ba? So, dapat nababayaran ka ng tama. Pero ang additional na natin, guys, base sa Lalamove rate, like katulad nito. Tapos, sinabayan natin ng Transportify since naka-saver yung Transportify. Pwede natin isabay sa... Dami po pala. Mahina-hina ngayon si Lalamove. Ang bagal ng booking, guys. Sobrang kakonti. Buti kong magaan. Ako lang alam po nagbuhat niyan kanina mag-isa. Dami po eh. So time check guys is 2:22. Finally may nakuha na tayong booking pa Manila, which is ayan. Ang layo from our home base up to pick up is 9 to 10 kilometers, aray ko. So try na lang nating hanapan ng kasabayan kung may mahanap tayo. Pero as of now, papunta na tayo doon. So ang ikakarga dito mga pintura. Then according kay customer, magbabayad tayo ng parang entry fee dito. So additional na parang 100 pesos. Kasi nga 'di ba naka-buy for me. Drop off na lang babayaran ni customer. Proceed na tayo dito. Pick upin na natin 'to. So guys, time check is anong oras na? 4:50. Ngayon lang tayo natapos. Aray ko. Siguro magto 2 hours and a half to 3 hours. So ito yung niload natin guys. Sobrang dami. Ayan. Tapos meron pa sa harap. Nandito. Ayan. So, isang balde. So, nagpa-additional tayo kay customer since pero ang additional na natin guys, base sa Lalamove rate, like katulad nito, meron tayong abonohan na 200 pesos para sa, I think, PESA or something na ticket na need bayaran kapag related sa delivery kasi nag-pick up tayo. So, 100 pesos yung singil natin. Tapos, yung waiting time natin is, since inabot tayo ng 2 hours and a half to 3 hours, nagpabayad tayo ng 200 pesos. So, 100 per hour. So, yung 2 hours, yun yung kinonsider natin. Kasi, di ba sa Lalamove app, 30 minutes lang yung allowed. Based sa guidance or guidelines ni Lalamove, pagka nagbubook ka, so may guidelines siya doon. Tapos, may documentation fee din na 50 pesos. Sinama natin yon. Then, 80 pesos para sa loading and unloading fee kasi tayo nagbuhat eh. So, yun. Lahat naman yun ay guidance natin kilala mo. Kaya, medyo malaki yung list na babayaran ni customer. Talagang papabayaran natin to guys kasi hindi naman tayo, hindi naman tayo nagcha-charity work dito. Tayo ay dumidiskarte. Kaya, yun. So, according kay Waze, ito yung malala. Kasi according kay Waze, makakarating tayo doon ng 6 o'clock. So, I don't know kung makakuha pa tayo ng booking pabalik ha. So, let's see. At ito yung kinakakaba ko. Baka mamaya hindi tayo makakuha ng booking pabalik. Later na lang, update ko kayo kung ano oras tayo makakapag-drop. Time check guys is 5:45. In-explain natin ng maayos yung mga possible na naging additional kay customer. Kasi unang-una, nagantay tayo ng matagal doon. So, nabot tayo ng 2 hours and a half para lang matapos yung loading ng item. So, 200 pesos yon. Kasi according kay Lalamove app, after ng 30 minutes na allowance ng loading and loading, 1 hour, every 1 hour na mag-excess is 100 pesos. So, 2 oras, so 200 pesos. Pangalawa is yung inabonohan natin na 200 pesos. So, di ba sa Lalamove may buy for me? So, 100 pesos yun. Then, yung documentation fee. So, sa documentation fee is 50 pesos. Tapos, yung loading and unloading fee, since tayo ang nagbuhat nito, at ang dami nito guys, para lang ma-load dito sa natin. Tayo nag-load yan eh. Kaya 80 pesos, nagpabayad tayo. So, matotal ata is nasa around, kasama na yung mga binayaran natin is 1.5 ata to 1.6. So, let's say kung magbibigay siya ng tip na para sa natin, booking natin na to. Doon tayo sa sa legit guys kasi sayang nga naman kung baga oras mo yung
puhunan mo kay Lalamove, di ba? So, dapat nababayaran ka ng tama. Yan, sineshare ko lang sa inyo guys yung yung possible na pwede nyong gawin. I think na nasa guidelines naman nila, alam mo, if may encounter kayo ng gantong customer na medyo madaming kailangan gawin para lang ma-serve yung booking niya. Deliver na natin to. Let's go! Malapit na tayo. Good evening po. Yeah. Dami pala yung tubig. Nandyan din po yung Nandiyan rin. Kompleto na yun. Ay, ito. Eto po. Tulpe. Opo. Ay, ano po yan? Parang entry fee sa LASP. Meron pa po sa loob ng isang timba. Oo nga, dapat kung ng tao pa, yung time din. Buti kung magaan. Ako lang alam po nagbuhat niyan kanina mag-isa. Dami po yan. Meron pa po dito. Dito na lang po, sir. Baba na po kayo. Buksan na lang natin pinto. Dito. Oo. Wala. Pero sige, dyan na po yan. Etong nasa gilid. Sikip dun eh. Ako nga po pala. Doon sa kabila. Dito na lang po sa isa. Isa na lang. Apo. Bagong timpla nga lang po yan. Hinantay ko pa. Tinitimpla pa daw nila. Opo. Tagal ko din po chinek yan. Isa-isa po pa pala yan. Sige po, sir. Salamat po. Salamat po. So, time check guys is 6:14. Nandito na tayo sa ating booking. So, natapos na natin i-drop. As of now, wala pa rin tayong booking pabalik. Nag-aabang ako ng magandang booking. Buti mayroong parking dito sa area ng pinag-dropan natin. So, dito na tayo mag-antay para kahit papano makatipid tayo sa parking space. Hindi na tayo umikot-ikot at maghanap ng gasolinahan. So, yun. Balitaan ko kayo kung anong oras ang makakuha ng booking. So, time check ulit is 6:15. So, yun guys, time check is 6:33. Nakakuha na tayo ng booking. Which is, ayan. Tapos, sinabayan natin ng Transportify since naka-saver yung Transportify. Pwede natin isabay sa another platform. Kasi kay Transportify, allowed lang ang single booking. Pagka-saver, doon mo pwedeng isabay sa ibang platform. So, saver ang booking ni customer. Kaya doon natin siya sinabayan ng Lalamove. So, as of now, isang Lalamove sa isang Transportify. Pero unahin muna natin itong Transportify since ito ay 2 kilometers away lang from our current location. Kaya, all goods. Mga gamit daw sa bahay. Mga unan, ganun. Anything else. So, pick upin na natin to. Good evening po. Dami po pala. Okay, salamat po. Thank you po. Ingat lang yan. Okay po. So, time check guys is 7 o'clock. Natapos na natin itong Transportify na i-load. So, yun. Sobrang traffic. Papunta tayo dun sa may Mandaluyong natin according kay Waze. 4 kilometers. So, 26 minutes. Aray ko. Okay lang. Para kahit pa paano may pang-uwi tayo kasi anong oras na rin? 7 na. So, pwede na to. Pwede na itong pang-uwi. Mahina-hina ngayon si Lalamove. Ang bagal ng booking, guys. Sobrang kakonti ng pang-go-home natin. Madalang na talaga. Kahit dun sa may, natin, home base. Hindi ganun kadami yung nagbo-book. As in, tas agawan pa. Good evening po. Kahit makakasya naman po. Yeah. Ay, okay po. Nasya na po. Sorry po. Kala ko magang na po. Bigat po pala to. Ay, salamat po. Thank you po. Thank you po. So, ayun guys. Time check is, anong oras na? 7:30.
At natapos na din sa wakas. At ang dami kong load. Aray ko. I think nakita ko na tong Transportify na to sa Lalamove naka-pooling. Kasi mas malaki yung rate ni Transportify. So doon na natin siya kinuha. So may tip tayo sa kanya na 3 pesos. Tapos ito naman wala tayong tip dito. So according kay Waze, 57 minutes 23 kilometers from here up to there. At ang pinya is 380 lang. So ang sa atin doon is 300 pesos lang. Aray ko. Okay lang yan. At pauwi rin naman at gabi na. Proceed tayo sa booking natin at anong oras na din. So, drop muna natin tong Muntinlupa. Baka sakali meron doon sa may bandang Muntinlupa. Dami pa. Mga naka-plastic lang. Ano po? Sige po, tulungan ko na po kayo. Sa, Ay, akala ko. sige. Thank you po, thank you po. Good evening po. Ito na po. Diyan ka din po. Sige po, pinaglit ko lang para. Okay na po. Thank you po, thank you po. So, time check guys is 9:17. Sa wakas na na-drop na natin tong booking natin sa Transportify. So, as of now, wala na tayong booking at pauwi na rin tayo. Then, according kay Waze, 18 kilometers from here up to home base natin. So, ang natakbo lang natin ngayon is 116.2 kilometers. So, medyo mababa. So, let's see din kung magkano yung kinita natin. So, I think mapababa lang din to. Pagas lang tayo. Then, after nun, proceed na tayo dun sa computation na kinita natin for this vlog. Eto na yung pinakahihintay nyo. Ayan na yung computation. Pak! Eto na yung summary ng kinita natin for this vlog. So, which is, eto siya. Yan. So, sa dalawang bookings, kasi dalawa lang naman talaga, yung papunta at pabalik, tapos yung isa natin kay Transportify. So, eto siya. Eto yung dalawang Lalamove, 910. Pero guys, kasi meron yung first booking natin, medyo complicated. Kaya, i-breakdown ko sa inyo. Eto 100 guys, yan yung buy for me. So, additional 100 pesos kasi binayaran natin yung PEZA doon, yung parang entry fee sa guardhouse. Tapos yung 80 pesos, yan yung nagbuhat tayo, loading and unloading. At company siya guys, hindi ko na siya na-videohan ng kasi bawal mag-video doon. Tapos may seminar pa kuno bago pumasok sa company nila. Parang orient ka. Tapos, etong 50 pesos para sa documentation fee kasi ang dami natin pinirmahan doon sa kapinilatan. Tapos chinek na rin yung items. So per load, check mo yung sa documents, tapos tatali mo yung sa ilo-load mo. Something like that. Kasi itong 300 pesos guys, ito na yung parang bonus na kasi sobrang dami nga nung niload. So ito yung naging parang supposed to be na tip. So 300 pesos. Tapos yung 434, yan naman yung sa Transportify natin na naka-saver. So from Makati to Binyan, Mamplasan. So on total ang kinita natin is 1,874. Tapos ilalas natin dito yung ginas natin. Ang baba ng ginas natin guys, oh. Ito siya. 343 lang. Kasi nakatakbo lang tayo ng 126.
So, mostly kasi siguro expressway, kaya mataas yung KPL natin. Kung tutusin mo yun, mataas yan. Tapos ang baba lang ng ginas natin dyan. So, less natin yung car maintenance, tapos yung gas. So, ang total ng kinita natin, less ng dapat i-less is 1,231. Solid! At mababang takbo lang, tapos naka 1-2 tayo. So, kahit pa paano, hindi pa rin tayo zero. Goods pa din yan, kasi next start lang tayo dito, mga around sabihin natin 2 or 3. Time check is, anong oras na? 9:47. Pero I think tapos na ako ng mga around 9 pa lang o 8:58. O sabihin, consider na 9. Nagpagas pa ako dito. Tapos sinet up ko yung mga kumanik-anik para lang mabidyoan. So, yun. So, yun. Kung magkakaroon ka ng rough idea, I think 6 hours ako nagtrabaho. Malapit na rin naman ako sa home base, kaya dito na rin ako nagpagas. So kung gusto mong mag part-time as a Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description ha. Check mo. Kasi online lang pwede ko mag-apply. Tapos lagyan mo yung referral code ko. Then kapag ka naglagay ka ng referral code, may marireceive kang rewards, which is ayan. Zoom in mo na lang, papi. Tapos tapusin mo yung mission ha. Kasi kung ganyan yung unit mo, magkakaroon ka ng rewards. Pero kailangan mo muna tapusin yung mission. So again, zoom in mo muna kung pasok yung unit mo. Then, kung gusto mo din yung mga gamit ko sa pagbablog or sa paglalalamove na rin, like yung car cellphone holder natin, dashcam, ayan, usually itong dashcam ko na to. Pakita ko sa inyo. Yan, tagal na yan. Ang ano na yan is QCY. So, I think mag 3 to 4 years na yan, na babad sa araw hanggang ngayon, nagana pa din. So, recommended ko na yan kasi talaga namang solid eh. Saka may, ano siya, nakaka-capture niya yung video talaga. Saka may mga loop. So, hindi mapupuno yung memory mo. So, parang auto-delete. Actually, nabibigyo ko pa yung mga sinesave kong video. Kasi may function siya na nasisave mo siya manually. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, papi ha, para tuloy-tuloy yung pag-edit natin kasi papagana yan sa part ko. Para kahit pa paano talaga namang ganahan tayong mag-edit at tuloy-tuloy pa. So, ito na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!